Naisip mo na ba kung paano lumaki ang populasyon ng tao kung sina Adam at Eve ay puro lalaki lang ang anak? Sa Bible kasi malinaw na binanggit ang tatlong pangalan lang, sina Cain, Abel at Seth. Pero ang misteryo dito ay sino ang naging asawa ni Cain at saan nanggaling ang asawa ni Seth. May isa pang mas nakakagulat na detalye. Sabi kasi sa Genesis nagkaroon pa si Adam ng mga anak na lalaki at babae. Pero kahit isa, walang binanggit na pangalan ng babae, walang kwento, walang identity. Parang nabura sila sa kasaysayan. Dito nagsisimula ang malaking tanong. May iba pa bang tao sa labas ng Eden? At kung talagang nagkaroon si Adam ng mga anak na babae, bakit hindi natin alam ang kahit isa sa kanila? Isa na namang kakaibang topic ang tatalakayin natin ngayon. Sa video na ito ay samahan mo kaming buksan ng misteryong ito. Isa itong bahagi ng kasaysayan ng tao na bihirang pag-usapan at kabila din ito sa isang nawalang kabanata mula sa pinakaunang araw ng sangkatauhan. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Nang mapalayas sina Adam at Eve mula sa Eden, hindi lang para silang nawalan ng tahanan. Nawala rin ang pagiging malapit nila sa Diyos at ang payapang buhay na minsan nilang natamasa. Lumakad sila patungo sa silangan, sa isang lupang mabato, magaspang at hindi nila kilala. Doon sila nagsimulang mamuhay muli bilang mga taong natutong mabuhay sa hirap. At doon ipinanganak ang kanilang unang mga anak. Sabi ng Genesis chapter 5, nagkaroon pa si Adam ng mga anak na lalaki at babae. Pagkatapos ipanganak si Seth. Ibig sabihin hindi lang tatlo ang anak ni na Adam at Eve, marami pa. Kasama ang mga babaeng hindi binanggit ang pangalan. Pero sa kwento, sa tatlong lalaki lang nakafocus, Cain, Abel at Seth. Si Cain ang unang taong isinilang sa labas ng Eden. Bilang panganay, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Parang siya ang dapat mauuna sa lahat. Sumunod si Abel, magkapatid sila pero iba ang personalidad nila mula pagkabata. Si Cain ay naging magsasaka, araw-araw sa lupa, mabigat ang trabaho at palaging basag ang kamay. Si Abel naman ay pastol, kasama ang mga tupa, malayo sa ingay at may katahimikang hindi maunawaan ni Cain. At mula roon unti-unti nang naipon ang selos sa puso ni Cain. Isang araw, nag-alay ang magkapatid sa Diyos. Si Cain, nagdala ng bunga ng lupa, produkto ng kanyang hirap. Si Abel, naghandog ng unang anak ng kanyang tupa, ang pinakamainam mula sa kanyang kawan. Tiningnan ng Diyos ang kanilang alay. Tinanggap niya ang kay Abel, ngunit hindi niya tinanggap ang kay Cain. At doon nasira ang loob ni Cain. Masakit, mas malalim kaysa sa iniisip niya. Parang binasag ang pagkatao niya noong sandaling iyon. Kaya kinausap siya ng Diyos, bakit ka galit kung gagawin mo ang tama tatanggapin ka? Pero kung hindi, ang kasalanan ay nakaabang sa iyong pintuan. Babala ito at pagkakataon para magbago. Pero hindi ito pinakinggan ni Cain. Kinabukasan, lumapit si Cain kay Abel. Halika, pumunta tayo sa bukid. Walang pagdududa, sumama si Abel tulad ng dati. Pero pagdating sa gitna ng bukid, biglang nagbago ang lahat. Mabilis na dinampot ni Cain ang isang bato at buong puwersang hinampas sa ulo ng kanyang kapatid. Nawala ang hininga at yun na ang unang dugo sa kasaysayan ng tao ay dumanak sa lupa. Ito ang unang kamatayan, hindi dahil sa karamdaman, hindi aksidente, kundi dahil sa inggit, galit at puot. Muli nagsalita ang Diyos, nasaan ang kapatid mong si Abel? Pero malamig ang sagot ni Cain, hindi ko alam. Ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid? Isang kasinungalingan na mas masakit pa sa ginawa niya. Dahil hindi lang niya itinanggi ang krimen, tinanggihan niya rin ang responsibilidad. At sinabi ng Diyos, ano ang ginawa mo? Ang dugo ng kapatid mo ay sumisigaw mula sa lupa laban sa iyo. At doon ibinaba ang hatol, isang sumpang magbabago sa kapalaran ni Cain habang buhay. Sa mismong sandaling iyon, nagbago ng tuluyan ang buhay ni Cain. Ang lupang dati niyang pinagtatrabahuhan, biglang hindi na tumubo, para bang isinara ng mundo ang sarili nito laban sa kanya. Pero mas nakagugulat ang sumunod. Sumigaw si Cain halos desperado. Pinalalayas mo ako, at sino mang makakita sa akin ay papatayin ako. At dito lumabas ang malaking tanong, sino? Kung ang kwento ay malinaw na nagsasabing sina Adam, Eve at mismong si Cain lang ang nabubuhay noon. Kanino siya natatakot? Ang linyang iyon ay parang pinto sa isang misteryo. Maaring alam ni Cain na may iba pang tao sa mundo. O baka ipinakita ng Diyos sa kanya na darami pa ang lahi ng tao. Ano man ang dahilan, totoo ang takot ni Cain at ramdam natin iyon.
pero hindi hinayaan ng Diyos na mamatay siya. Sa halip binigyan siya ng tanda, isang marka na magpapaatras sa sinumang magtangkang saktan siya. Hindi sinabi ng Biblia kung ano eksaktong itsura nito. Wala tayong alam kung ito ba'y nakikita ng mata, espiritual lamang o may simbolikong kahulugan. Ang malinaw lang, sapat ito para walang maglakas loob na galawin si Cain. Kaya umalis siya. Lumayo siya mula sa presensya ng Diyos, literal. At mula noon, ang buhay niya ay hindi nahihimbing sa ilalim ng direktang gabay ng may likha. Naglakbay siya pasilangan, tungo sa isang lugar na tinawag na Nod, na ang ibig sabihin ay paglalagalag. At doon sa lupang puno ng pagkatapon at pag-iisa, may nangyaring hindi inaasahan. Nagkaroon ng asawa si Cain. Nagbuntis ito at nanganak ng isang anak na pinangalanan niyang Enoch. At habang lumalaki ang bata, nagsimula si Cain magtayo ng isang maliit na lungsod at pinangalan din niya itong Enoch bilang parangal sa kanyang anak. Pero muli may tanong na lilitaw. Saan nanggaling ang asawa ni Cain kung ang nabanggit pa lamang ay sina Adam, Eve, Cain, Abel at Seth? Maraming paliwanag ang inaalok ng mga iskolar pero may isang sagot na pinakamalapit sa kontekstong biblikal. Malaki ang posibilidad na ang asawa ni Cain ay isa sa mga kapatid niyang babae. Sa panahon ngayon makakaramdam tayo ng pagkailang. Pero bago pa naitakda ang mga batas tungkol sa pag-aasawa at pamilya, wala pang ipinagbabawal. Sa simula pa lang, iisang mag-asawa ang pinagmulan ng sangkatauhan. Kaya ang pag-aasawa ng magkakapatid o magpinsan ay bahagi ng pagdami ng tao sa unang henerasyon. At tandaan, napakahaba ng buhay noon. Si Adam ay umabot ng 930 years. Ibig sabihin sa dami ng taon na yon, maaring nagkaroon sila ng napakaraming anak, mga lalaki at babae, na hindi na pinangalanan ng Biblia isa-isa. Kaya posibleng ang napangasawa ni Cain ay isang nakababatang kapatid o kahit na isang pamangkin. Sa panahong iyon lamang ang natural na paraan para dumami ang tao. At hindi lang si Cain ang may ganitong kwento. Sa buong lumang tipan, makikita natin na maging ang mga kilalang patriarka ay nag-asawa rin ng malapit na kamag-anak. Si Abraham ay nag-asawa kay Sarah, na half-sister niya. Si Isaac ay nag-asawa kay Rebecca, anak ng pinsan niya. At si Jacob naman, apo ni Abraham, ay nag-asawa kina Leah at Rachel, mga anak ng tiyuhin niyang si Laban. Sa pagdaan ng panahon makikita natin na halos lahat ng mga unang tao sa Biblia ay nag-asawa sa loob ng sariling pamilya. Kung wala ang mga pag-iisang ito, hindi mabubuo ang magiging bansang Israel sa mga susunod na henerasyon. Kaya natural ang tanong, kung gaano na kasimple ang paliwanag, bakit hindi diretsong sinabi ng Biblia na kapatid nga ni Cain ang napangasawa niya? Bakit tahimik ito sa parte na yun? Samantalang napakadetalye nito pagdating sa edad, pangalan at buong listahan ng mga lahi. Dito pumapasok ang isa pang haka-haka. Mas kontrobersyal, mas mabigat at mas marami ang nagtataka tungkol dito. Paano kung may iba pang taong nilikha ang Diyos bukod kina Adam at Eve? Sa unang tingin parang radikal ang ideyang ito. Hindi ito hayagang nakasulat sa Biblia. Pero may mga taong nagtatanong nito dahil sa mga puwang sa kwento. Pagkatapos patayin ni Cain si Abel, sinabi ng Diyos na siya'y magiging palaboy sa mundo. At doon sumagot si Cain takot na takot, kapag may nakakita sa akin, papatayin nila ako. Pero sino? Kung ang nabanggit ay sila lang at hindi lang iyon. Sa lugar ng Nod, nag-asawa si Cain, nagkaroon ng anak na si Enoch at nagtayo pa ng isang lungsod. At ang isang lungsod ay hindi itinayo para sa 3 tao lamang. Kailangan mo ng maraming pamilya, manggagawa at buong pamayanan para maitayo ito. Kaya may ilan na nag-iisip na baka ang kwento ni na Adam at Eve ay hindi kwento ng buong mundo, kundi kwento lamang ng isang piling pamilya. Posibleng habang nililikha ng Diyos ang paraiso para sa unang mag-asawa, may iba pang grupo ng tao sa iba't ibang lugar na hindi naitala sa kasulatan. May sumusulpot na ideya mula sa Genesis chapter 1 na nagsasabing nilikha ng Diyos ang mankind ayon sa kanyang larawan. Parang malawak na pahayag tungkol sa sangkatauhan, hindi lamang sa isang mag-asawa sa Eden. Kaya may ilan na naniniwala na baka may iba ring tao sa labas ng hardin at doon nakuha ni Cain ang kanyang asawa. Kung ganoon nga, maaring ang lungsod na itinayo ni Cain ay napuno ng mga taong hindi galing sa angkan ni na Adam at Eve. Pero dito papasok ang malaking problema. Tinatalo nito ang isa sa pinakamahalagang aral ng pananampalatayang Kristiyano, na iisa lamang ang pinag-ugatan ng lahat ng tao. Ayon kay Apostol Pablo, mula sa isang tao ay ginawa niya ang lahat ng bansa. Kung magkahiwalay ang dalawang pinagmulan ng tao, isang galing kina Adam at Eve at isa sa ibang grupo, magkakaroon ng malaking bitak sa buong kwento ng Biblia.
May mga taong hindi galing kay Adam, kaya hindi nila mamanahin ang kanyang kasalanan. Kung ganoon, hindi nila kakailanganin ang isang tagapagligtas. At kung may ganoong grupo, mababasag ang pundasyon mismo ng kwento ng kasalanan at kaligtasan hanggang makarating sa krus ni Kristo. Dahil dito, karamihan sa mga simbahan at tradisyon ng Kristyanismo ay tinatanggihan ang teoryang ito. Para sa kanila, masisira ang buong plano ng Diyos kung may ibang linya ng tao na hindi konektado kina Adam at Eve. Kaya hanggang ngayon, dalawang malalaking posibilidad lamang ang pinanggagalingan ng lahat ng paliwanag. Una, asawa ni Cain ang isa sa mga anak na babae ni na Adam at Eve. Pangalawa, may ibang tao sa labas ng Eden. Isang ideyang sinusubukan sagutin ng mga tanong, pero taliwas sa pangunahing turo ng pananampalataya. May pangatlong paliwanag na mas matagal nang umiikot, hindi galing sa mismong Biblia pero mula sa isang sinaunang aklat na nasa gilid ng kasaysayan ng pananampalataya. At para sa ilan, maaaring ito ang susi sa misteryong kung sino talaga ang naging asawa ni Cain. Ito ang Book of Jubilees, isang sinaunang sulatin na naisulat noong 2nd century BC. Hindi ito nawawalang aklat. Mas tama sabihing hindi lang ito isinama sa opisyal na kanon ng Biblia. Tinatawag din itong Lesser Genesis dahil inuulit nito ang mga unang kwento sa Genesis pero may mga dagdag na detalye na wala sa tradisyonal na bersyon. At dito tahasang sinasabi ang hindi binanggit ng Biblia na sina Adam at Eve ay may mga anak na babae. Hindi lang basta nabanggit, pati pangalan nila ay inilista. Ayon sa Book of Jubilees, ang asawa ni Cain ay tinawag na Awan, anak na babae ni na Adam at Eve. Oo, sa sinaunang aklat na ito, malinaw na sinabi na ang napangasawa ni Cain ay sariling kapatid niyang babae at hindi si Awan ang nag-iisa. Binanggit din dito si Azura, isa pang anak na babae ni na Adam at Eve na ibinigay bilang asawa kay Seth, ang ikatlong anak na lalaki na nabanggit sa Genesis. Sa ganitong paraan lumilitaw ang pinakaunang istruktura ng pamilya, Cain at Awan, Seth at Azura. At hindi lang basta kwento ang ibinibigay ng aklat. Maging ang eksaktong timeline ng lahat ay iniulat gamit ang isang kakaibang bilang ng panahon, ang Jubilee. Sa sinaunang kalendaryong ito, ang isang Jubilee ay katumbas ng 49 na taon at doon itinala ang bawat kapanganakan at pangyayari. Lahat ay may eksaktong taon, walang bagay ang itinuring na aksidente. Ayon sa Book of Jubilees, ipinanganak si Cain sa unang taon ng 3rd Jubilee o katumbas ng 130 years matapos simulan ng paglikha. Siya ang kauna-unahang batang isinilang sa labas ng paraiso. Ang unang tao na lumaki nang hindi man lang nasilayan ng Eden. Pagkalipas ng 2 taon, ipinanganak si Abel. At matapos ang mahabang panahon ng pagdadalamhati dahil sa kanyang pagkamatay, dumating si Seth, ipinanganak sa unang taon ng 4th Jubilee o sa taon nating 190. Si Seth ang naging tanda ng bagong pag-asa, kapalit ng anak na nawala. Maging ang mga anak na babae ay itinala rin. Ang kapanganakan ni Awan na magiging asawa ni Cain ay inilagay sa 7 taon ng 3rd Jubilee, kaya lumalabas na 6 na taon ang pagitan ng edad nilang magkapatid. Siya ang pinakaunang babaeng pinangalanan ng aklat at ayon dito, ipinagkaloob siya kay Cain bilang asawa. May kahulugan din sa sinaunang wikang Hebreo ang pangalan ni Awan. Maaring tumukoy ito sa lungkot, kasalanan o kawalang kabuluhan. Pero may ibang kahulugan din. Pagnanais, pagnanasa o lakas. Hindi raw ito aksidente. Parang pinagsama ang bigat ng kasalanan ni Cain at ang pag-asa ng pagpapatuloy ng buhay. Ayon pa sa Book of Jubilees, 40 taong gulang si Cain nang makasama niya si Awan. Naganap ito sa lupain ng Nod, ang lugar ng paglalagalag na ibinigay sa kanya bilang kaparusahan. Doon sa lupaing minarkahan ng sumpa, naglihi si Awan at isinilang si Enoch. At doon din sila nagtayo ng isang lungsod na ipinangalan mismo sa kanilang anak. Sa kwentong ito si Awan ang babaeng nagdala ng buhay palabas ng Eden, ang naging daan para magpatuloy ang angkan kahit nabahiran ng sumpa at kasalanan ng kanilang pinagmulan. May isa pang anak na babae, sina Adam at Eve na hindi gaanong napag-uusapan, si Azura. At ayon sa Book of Jubilees, napakalalim ng papel niya sa unang kasaysayan ng tao. Ayon sa sinaunang aklat, ipinanganak si Azura sa 3 taon ng 5th Jubilee o sa taon nating 197 matapos simulan ng paglikha. Dahil dito, imposible para kina Abel at Azura na magkakilala dahil napatay si Abel bago pa sumapit ang year 190. Pero dito nagiging kakaiba ang kwento. Sabi ng Book of Jubilees, 4 na weeks of years, ibig sabihin 4 na cycle ng 7 taon, nagluksa sina Adam at Eve sa pagkamatay ni Abel.
Pagkatapos ng matagal na pagdadalamhati, ipinanganak si Seth. At ayon sa aklat, si Azura, na kapatid ni Seth, ay matagal nang itinakdang maging kabiyak ni Abel. Nang mamatay si Abel bago pa siya maisilang, naputol ang nakatakdang pagsasama. Kaya nang lumaki si Seth, ibinigay sa kanya si Azura bilang asawa sa halip na kay Abel. At mula sa kanilang pagsasama, isinilang si Enosh, ang magiging simula ng isang bagong kabanata sa pananampalataya ng tao. Sa kwentong ito, hindi basta karakter si Azura. Itinuturing siyang bahagi ng matuwid na linya ng pamilya. Ang sanga ng angkan na magbubukas ng panibagong simula sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Maging ang pangalan niyang Azura ay may simbolo. Konektado ito sa kulay ng kalangitan at sa batong lapis lazuli, isang mamahaling bato sa sinaunang panahon na sumisimbolo sa kadalisayan, katotohanan at pagiging malapit sa Diyos. Sa Mesopotamia at Ancient Egypt, ang lapis lazuli ang ginagamit sa mga korona at banal na gamit. Tinatawag nila itong bato ng langit. At yun mismo ang kahulugan ni Azura sa kwento. Isang paalala na kahit lumayo ang tao dahil sa kasalanan, meron pa ring landas pabalik sa Diyos. Nang ipinanganak si Enosh, may nangyaring bago na hindi pa lumilitaw kahit sa panahon ni na Adam at Cain. Sabi ng Genesis sa isang maikli pero napakalakas na pangungusap, doon nagsimulang tumawag ang mga tao sa pangalan ng Panginoon. Sa unang pagkakataon, naunawaan ng tao na hindi sapat ang lupa, pagkain o mga magiging anak nila. Kailangan nila ang may likha. Kailangan nila ang Diyos na bumuo sa kanila mula sa alabok. Dito nagsimula ang pagsamba. Nagsimulang magdasal ang mga tao. Nagtipon sila. Nagtaas ng mga awit at mga salita na hindi na para sa sarili nila, kundi para sa langit. Hindi man kasing sikat si Enos tulad ni na Adam, Cain o Noah, sa panahon niya nagsimulang magising ang puso ng tao. Sa pamumuno niya unang bumalik ang sangkatauhan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba at pagkilala na hindi sila kayang mabuhay ng mag-isa. At dito nahahati ang unang dalawang sanga ng sangkatauhan, ang linya ni Cain na tinatakan ng paglayo at paglalagalag at ang linya ni Seth at Azura na kumakatawan sa pag-asa at pagtubos. Mula kay Enosh, unti-unting nabuo ang isang tahimik pero makapangyarihang lahi, ang linya ni Seth. Dito nanggaling si Kenan, pagkatapos ay si Mahalel at mula kay Mahalel ay ipinanganak si Jared. At pagdating sa panahon ni Jared, isinilang ang isang napakahiwagang lalaki, Enoch. Siya ang taong ilalarawan pagkalipas ng maraming siglo sa simpleng pangungusap. Lumakad si Enoch kasama ng Diyos at dahil sa sobrang lapit niya sa may likha, hindi niya naranasan ang kamatayan. Kinuha siya ng Diyos at dinala sa langit. Pero bago pa dumating si Enoch, nakalatag na ang daan. Sa pamilyang ito, hindi lang pagtatanim at pag-aalaga ng hayop ang itinuturo. Itinuro rin sa kanila ang mga utos ng Diyos bago pa man isinulat ang 10 Commandments sa bundok ng Sinai. Ayon sa Book of Jubilees, mismong si Adam ang nagsimulang magpasa ng mga aral na ito. Ang Sabat, ang mga banal na araw, ang mga batas tungkol sa kadalisayan, katarungan at banal na takot sa Diyos. Hindi ito ritual lamang. Ito ay isang buhay na tipan na ipinapasa ng ama sa anak at ng anak sa susunod na henerasyon. Habang ang lahi ni Cain ay abala sa pagbuo ng mga lungsod, paggawa ng armas at pag-imbento ng mga instrumento, ang linya ni Seth ay gumagawa ng ibang uri ng kayamanan, isang buhay na alaala na nakatuon sa Diyos. Sa panahong iyon, napakahaba ng buhay ng mga tao. Hindi lang nila nakikita ang paglaki ng kanilang mga anak, nakikita rin nila ang apo sa tuhod at pati apo sa talampakan. Si Adam ay umabot ng 930 years. Si Methuselah, ang pinakamatanda sa lahat, ay umabot ng 969. Sa loob ng napakahabang panahong iyon, paulit-ulit nilang kinuwento ang Eden, ang pagbagsak ng tao at ang pag-asang balang araw ay maibabalik ang nawala. Paulit-ulit nila itong binabanggit tuwing gabi. Inuulit nila tuwing sumisikat ang araw. Kaya kahit lumaganap ang kasalanan, may iilang pamilya pa rin na nanatiling tapat. Kakaunti sila pero hindi sila bumitaw sa Diyos. Habang ang ibang tao ay pumipili ng kapangyarihan, dahas at sariling kagustuhan, nanatiling matatag ang lahi ni Seth, isang maliit na ilaw sa mundong papalayo ng papalayo sa may likha. At nagpatuloy ang lahi. Si Jared ang naging ama ni Enoch. Si Enoch naman ang naging ama ni Methuselah. Habang nagpapatuloy ang lahi ni Seth, unti-unting umusbong ang bagong henerasyon. Si Methuselah ang naging ama ni Lamech at mula kay Lamech ay isisilang si Noah. Pero bago dumating si Noah, may nangyaring kakaiba. Isang trahedya na tuluyang sumira sa balanse ng mundo. Sa pagdaan ng mga taon, nagsimulang mahulog ang mga anak ni Seth sa tukso. Ang tawag sa kanila sa sinaunang teksto ay Sons of God.
mga taong lumaki sa takot sa Diyos at tinuruan ng tamang pamumuhay. Pero naakit sila sa daughters of men. Mga kababaihan mula sa linya ni Cain, lumaki sa kultura ng kapangyarihan, pagnanasa at pagmamataas. Hindi dapat sila naghalo, pero pinili nila ang mas madaling daan. Pinakasalan nila ang mga babaeng ito at sinundan ng buhay na malayo sa Diyos. Mula sa pagsasamang ito, isinilang ang mga higanting tinatawag na Nephilim, mga nilalang nakilala sa laki, lakas at pagiging marahas. Sa wikang Hebreo, ang salitang Nephilim ay may kahulugang mga bumagsak dahil sila'y mga taong piniling sumuway at maghasik ng lagim. Hindi sila simpleng mahuhusay sa labanan. Sila'y mga bayolenteng pinuno na nagpataw ng takot, pumupuwersa ng kapangyarihan at sinamba ng marami na parang Diyos. Kahit ang totoo, mga halimaw sila na walang awa. Kinumpirma mismo ng Genesis na ang mga Nephilim ay nabuhay noong panahong iyon at maging pagkatapos pa nang magsama ang mga anak ng Diyos at mga anak ng tao. At dito nagsimulang lumala ang mundo. Habang dumadami ang tao, sinasabi ng Book of Jubilees na nakita ng ilang nilalang mula sa langit kung gaano kaganda ang mga babae sa lupa. Sa isang taon ng isang partikular na Jubilee, isang sinaunang sistema ng pagbibilang ng panahon, bumaba sila at pinili ang sinumang babaeng gusto nila. Nanganak ang mga babaeng ito ng mga higante, mas malalaki, mas marahas, at mas tiwali kaysa sa ordinaryong tao. At mula rito kumalat ang kasamaan, sinira nila ang kaayusan. Ang tao, hayop, at buong kalikasan ay nagulo. Nagpatayan ang mga hayop, nagkagulo ang mga tao, at ang lupa ay napuno ng karahasan. Pero may mas madilim pang lihim. Ayon sa Book of Enoch, hindi lang tao ang lumabag sa hangganan. May grupo ng mga anghel, tinawag na Watchers, na bumaba mula sa langit at kinuha ang mga babaeng tao bilang asawa. Dinala nila sa mundo ang mga kaalamang hindi dapat malaman ng tao. Mahika, sorcery, alchemy, astrology, at teknik sa paggawa ng armas. Tinuruan nila ang sangkatauhan ng mga sikreto na nagpasama pa lalo sa puso ng tao. Sa kapalit, nagkaanak sila ng mga nilalang na hindi naganap na tao, mga hybrid, marahas at tiwali, at naghasik ng kaguluhan sa buong mundo. At ayon sa Book of Jubilees, dahil sa pagsuway ng mga Watchers, tuluyan nang napuno ng kasamaan ng mundo. Sa panahong ito, isinilang si Noah, ang magiging huling pag-asa ng sangkatauhan bago dumating ang malaking paghuhukom. Unti-unti nang lumala ang mundo. Ang mga higanting nilikha mula sa maling pagsasama ay kumakain ng pagkain ng tao, sinisira ang mga tahanan at nag-aalipin ng buong komunidad. At nang hindi pa yun sapat, nagpatayan pa sila sa isa't isa. Mabilis kumalat ang kasamaan. Ang mga matuwid ay halos nawala. At ang banal na lahi ni Seth ay unti-unting naglaho dahil sa sarili nilang pagsuway. Sa buong lupain, puro karahasan ang nangingibabaw. Ayon sa Book of Jubilees, isang sinaunang aklat na kwento rin ng mga unang panahon, dumami ang kasalanan sa lupa. Walang pagsisisi ang pagdanak ng dugo. Inaabuso ang mga babae, tinatawag ang masasamang espiritu, at pati ang mga kasangkapan, hindi na para sa pagsasaka, kundi para sa pananakit ng kapwa. At dito nagtagpo ang sinasabi ng Jubilees at ng Genesis. Pareho nilang inilalarawan ang sandaling nakita ng Diyos ang tunay na kalagayan ng mundo. Puno ng kasamaan ang puso ng tao at halos wala nang iniisip kundi gumawa ng masama. Ang mismong lupa ay parang umuungol sa bigat ng kasalanan. Ang Diyos na mismong lumikha sa tao ay nasaktan sa kung ano ang naging kalagayan ng kanyang nilikha. Ayon sa Genesis, nagsisi ang Panginoon na nilalang niya ang tao at ang puso niya ay napuno ng dalamhati. Nasa bingit na ng moral na pagguho ang sanlibutan at dito nagbigay ang Diyos ng hatol. Lilipulin ko mula sa balat ng lupa ang taong aking nilalang. Pero sa gitna ng kadiliman, may iisang natira, isang lalaking matuwid, si Noah. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil kahit bumabaha ng kasalanan ang paligid niya na natili siyang tapat. Nabuhay siya sa gitna ng putik ng mundo. Pero hindi siya nadumihan. At dahil sa kanya, hindi tuluyang nawala ang sangkatauhan. Hindi hangad ng Diyos ang mag-alis ng buhay. Hangad niyang magpanumbalik. Kaya pinili niya si Noah para magsimula muli. Ayon sa Book of Jubilees, iningatan ni Noah ang mga sinaunang utos na unang ibinigay pa kay Adam sa Eden. Mga tuntuning banal, mga alaalang nagmula sa panahong malapit pa ang tao sa Diyos. Walang ambisyon si Noah na mamuno o sakupin. Nais lang niyang sumunod, pero hindi siya bulag. Nakita niya ang mga lungsod na winawasak ng kasalanan, ang mga bukirin na puno ng bangkay, at ang mga pamilihan kung saan parang produkto lang ang mga kaluluwa. Gabi-gabi, lumuluhod siya at umiiyak dahil alam niyang may paparating.
Hanggang isang araw nagsalita ang Diyos at inutusan siyang magtayo ng arko. Hindi niya lubos na naunawaan pero agad siyang sumunod. 100 taon siyang nagtrabaho gamit ang sariling kamay habang tinatawanan at minamaliit ng mga tao ang ginagawa niya. Ang baha ay hindi lang paghuhukom. Ito ay panibagong simula, isang bagong Genesis, isang panibagong kapanganakan para sa lupa. Sa pamamagitan nito, nailigtas ang sinaunang lahi ng mga matuwid, ang mga inapo ni na Azura at Seth, ni na Enosh at Jared, ni na Enoch at Metusela. Si Noah ang huling saksi ng lumang mundo at unang saksi ng bagong mundong sisilang. Hindi dahil sa galit kaya nagpasya ang Diyos, kundi dahil nais niyang iligtas ang tao mula sa sarili nitong pagkawasak. At mula sa arko nagsimula muli ang lahat. Habang puno ng pangalan ng mga lalaki, ang aklat ng Genesis, napansin mo ba kung gaano katahimik ang Biblia tungkol sa mga babae? Pero kung wala sila, walang tutubo, walang magpapatuloy at walang magiging susunod na henerasyon. Nang palayasin si Cain, hindi siya mag-isa. Nasa tabi niya si Awan, isang babaeng hindi naman pumatay pero kasama niyang pinarusahan. Siya ang nagluwal kay Enoch, ang unang batang isinilang sa labas ng presensya ng Diyos at naging ina ng isang lahing lumaki sa pagtatago. Samantala si Azura, kapatid nila at asawa ni Seth, ang nagdala ng lahing pinangakuan. Sa kanya nagmula si Enosh. At nang dumating si Enosh, doon muling naalala ng tao na pwede pa pala silang tumawag sa Diyos. Dito muling nabuhay ang panalangin. Ang mga babaeng ito, halos burado sa mga genealogies, sila ang tunay na ugat kung bakit tumuloy ang kwento ng sangkatauhan at hindi sila nag-iisa. Si Nama, asawa ni Noah, tumawid sa baha. Si Sarah, asawa ni Abraham, naging ina ng isang buong bansa. Si Rebecca, Leah at Rachel, sila ang nagluwal ng mga tribo ng Israel. Kahit bihira silang mabanggit sa mismong listahan ng mga pangalan. Tahimik silang inilagay sa likod ng eksena. Pero sila ang nagpanatili ng lahi, ng pag-asa at ng plano ng Diyos. Dahil noong bumagsak ang tao, hindi lang lalaki ang itinayo ng Diyos. Pamilya ang itinayo niya. At sa gitna ng mundong pinuno ng dugo at kaguluhan, sila ang nagpasiklab ng bagong simula. Mga babaeng galing Eden, mga inang hinugot mula sa alabok, mga tagapag-ingat ng pangakong hindi pa sinusulat noong panahon na yon. At dito natin mas maiintindihan, ang plano ng Diyos ay perpekto, mas malawak, mas malalim, at mas mataas kaysa sa kaya nating isipin. Tayong mga tao, gusto natin ng diretso at kumpletong sagot. Pero ang Diyos hindi gumagalaw ayon sa kagustuhan natin. Mas malayo ang nakikita niya, mas malawak ang nauunawaan niya. Sabi ng Biblia, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways." Paalaala ito na may mga bagay talagang hindi natin lubos na maiintindihan. Pero hindi naman hinihingi ng Diyos ang perpektong pagkaunawa. Ang hinihingi niya ay tiwala. Lumakad kasama niya kahit hindi klaro ang daan. Hanapin ng presensya niya kahit hindi natin makita ang buong larawan. Kaya iniwan niya sa atin ng Biblia. Hindi para sagutin lahat ng tanong, kundi para ipakita ang pinakamahalaga. Ang plano ng kaligtasan, ang pag-ibig ng Diyos at ang pagnanais niya na samahan tayo, henerasyon matapos ang henerasyon. Kahit minsan parang hindi swak ang ibang detalye sa isip natin, sapat na ang tiwala. Kaya ngayon ikaw naman ang pipili. Sino sa tingin mo ang naging asawa ni Cain? Isa ba sa mga anak na babae ni na Adam at Eve? Alin sa tatlong kwento ang mas may saysay para sa iyo?